what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Boss TV. Alright, so ito na mga kababayan, no? Nagsalita na po itong si Senator Ping Lacson, no? Kaugnay po na itong surprise, no? Surprise po na witness na dinala netong si Senator Marcoleta, mga kababayan. Okay, so bago natin yan na pag-usapan ngayon, no, medyo mahaba-haba itong ating tatalakayin ngayon, mga kababayan, no. Aking inihiling, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at shoutout sa mga followers natin dyan. Okay, so kahapon nga, mga kababayan, nagulantang ang sambayanang Pilipino dito po sa surprise witness, no, netong si Senator Marcoleta, mga kababayan. No, na kung saan meron pong lumabas na isang ex-marine, no, dating sundalo na di umano, no, bodyguard daw po, dating bodyguard, no, netong Congressman Saldico, mga kababayan, no, si Orly Regala Guteza, mga kababayan. No, nagulat po ang lahat di ba? Biglang sumulpot to na di umano kinausap daw po eto si Marcoleta dahil gusto daw po niyang humarap at di na niya matiis yung mga nangyayari sa ating bayan at saka sa Blue Ribbon Committee. Alam nyo, eto napapansin ko lang kay Marcoleta, no? Medyo masyadong masyadong maepal, masyadong mapapel. No? Hindi ko malaman kung anong gusto na itong patunayan, mga kababayan, no? Insecure ba siya sa mga ginagawa ni Senator Panfilo Lacson? Dahil kung titignan natin ngayon, mga kababayan, no? Mas maayos yung takbo ng Senate Blue Ribbon hearing pagdating po dyan sa flood control projects. Wala pong pinuputol si Senator Ping Lacson ng mga senator na mga gustong magsalita. Di ba? Pinagbibigyan niya lahat, no? Pinahayaan niya magsalita. Diba? Yung sa oras naman, walang problema. Kung gusto mag-extend ng ibang senador, pinag-extend niya, no? Kahit konting oras na lang. Diba? Hindi kagaya ni Senator Marcoleta, no? Pagdating sa mga usaping Duterte na, pinuputol na niya Napansin ba ninyo yun? Ito pa isa dyan, mga babayan, no? Kagaya nga na sinasabi ko kahapon. No? Sa dinami-dami ng pwedeng lapitan, no, neto si Orly Guteza, bakit si Marcoleta, mga babayan? Pwede naman siya lumapit kay Senator Ping Lacson mismo kasi si Senator Ping yung di ba? Siya yung pinaka-head di ba? Ng chairman ng Blue Ribbon Committee. O kaya kay Senator Tito Soto, no? Senate President Tito Soto. Di ba? Bakit specifically dito kay Marcoleta, mga kababayan? Diba? Nakakapagtaka O tapos ito pa isa matindi diyan. No, surprise, hindi niya man lang sinabi kay Senator Ping Lacson. Meron akong testigo rito, meron akong witness. Diba, mga kababayan? No, hindi man lang niya sinabi kay Senator Ping. Mahaba ang oras niya, tandaan niyo hapon. No? Mahaba ang oras niya. Pwede niyang sabihin kay Senator Ping Lacson. Pero ito, surprise, mga kababayan, nagulat po yung lahat. 'Di ba? Merong gusto talagang may gustong palabasin etong si Senator Marcoleta. Ito opinion ko lang Parang may gusto siyang targetin talaga, mga kababayan. No, ewan ko kung anong gusto nitong patunayan sa sarili niya. Ito po ba ay demolition, no? Dito kay sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Demolition ba to? So ito, sabi dito, mga kababayan, no? Sabi nga ito, post to ni Senator Ping Lacson, surprise witness, no? Dapat i-background check. Ayan, no? Iimbestigahan na lahat, mga kababayan. Kailangang isailalim sa kumpletong record check at background investigation ang surprise witness
na si Orly Regala Goteza dahil sa bigat ng kanyang testimonya sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Chairman Ping Lacson. No? Without the courtesy of notice even to the committee chairman, a totally surprise witness in yesterday's Blue Ribbon hearing. Naalala ninyo, ganyan din yung ginawa niya kay Diskaya, mga babayan. Ultimo yung mga kasama niya, hindi alam yung kanyang ginawa. Eh, ang katwiran niya, no, wala na raw siyang oras. No, gabi na raw, mga kababayan. A complete record check and background investigation on Orly Regala Goteza is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. Diba? Ang bigat eh. No, ng mga ano niya, ng mga akusasyon niya, ng mga revelation niya kuno, mga kababayan. Okay, so panoorin natin itong balita, mga kababayan, ha. So ito po. Samantala sa ibang balita, iniutos ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson ang full record check at background investigation sa surprise witness na si Orly Goteza sa pagdinig sa mga maanumalyang flood control project kahapon dahil na rin sa bigat ng kanyang mga aligasyon. Di ba? Paiimbestigahan, mga kababayan. Dapat talaga maimbestigahan. Hindi kasi po pwedeng basta tumayo ka lang dyan, no, at magtitestigo ka, eh that's it, tapos na. Yun na yun, di ba? Di ba? Eh, ang problema, matatalino yung taong bayan, matatalino yung mga tao. No, hindi na kagaya dati, mga kababayan, no, na walang social media, di ba? Nagiging mas mapanuri ngayon ang mga tao sa mga nangyayari. Di ba? Mas alam na ng mga tao ngayon yung pwedeng nagiging senaryo. Mas nakakapaglabas tayo ng ating saloobin. At mas marami tayong nakikita dahil yung mga kababayan natin, mga kababayan, eh may mga nakikita rin na parang mali. Parang may mali ata. Di ba? Gaya nito, no, sabi dito, Marcoleta, mas kabisado affidavit ng dinalang testigo. Di ba? Actually, yung sabi ko nga kahapon eh. Di ba? Bakit kulang ata yung daladalang yung kopya nitong testigo na to na si Orly kaysa doon sa hawak nitong si Senator Marcoleta, mga kababayan. May insertions ba? Meron bang insertions? Hindi kaya dapat tignan yung hawak ni Senator Marcoleta na dokumento, yung testimony nitong si Orly, mga babayan, kumpara doon sa hawak ni Orly na kopya. Kasi kung titignan ninyo maigi kahapon, no? Paiba-iba. No, nagbabago yung statement. 'Di ba? Ano sabi ni Marcoleta? Huwag kang lumaktaw. No, basahin mo lahat. No, hindi na nakapagpigil si Marcoleta, tumayo. Pinuntahan si Orly, mga babayan. Diba? Pinuntahan niya para ibigay yung isang kopya. At yun na yung binasa ni Orly. Diba? Yun na yung binasa ni Orly, mga babayan. Diba? Napansin nyo ba yon? Bakit kailangan palitan kung iisa lang yung kopya? Oh, nagtataka ba kayo? Bakit kailangan mong palitan? Kung photocopy lang yan, dapat pareho laman yan. Diba? Bakit mo pinalitan yung affidavit? Oh, hindi nakawala sa mapanuring mga mata ng mga Pinoy ang umano'y tila mas kabisado pa ni Senator Rodante Marcoleta ang affidavit ng kanyang ipinakilalang testigo kaugnay ng flood control scam. Diba? Hindi ba kayo nagtaka? Hindi nyo ba napansin? Pinalitan yung affidavit? Harap-harapan? Anong meron? Bakit pinalitan? 'Di ba? Imposible naman na magkaiba yung hawak ni Senator Marcoleta tsaka yung hawak na itong testigo na to, ni Orly. 'Di ba, mga kababayan? Kung isa lang yung kopya na yan, kung photocopy lang yan, mga kababayan,
Ikaw ba naman magpiprint ka? Kunyari, isang dokumento. Magpiprint ka. Di ba? So lahat yan, kung gagawa ka ng kopya, photocopy mo na lang. Di ba? Paano nangyari na yung kopya ni Orly at saka ni Senator Marcoleta ay parang magkaiba? So mapapaisip ka talaga. Ako actually napaisip ako, bakit ganun? No? Bakit magkaiba? Bakit pinalitan? Iba ba yung laman ng affidavit ni Orly doon sa hawak ni Senator Marcoleta? Ha? Ano sa palagay ninyo? Isagot nyo nga dyan sa baba. Eto balita, Hindi nakawala sa mapanuring mata ng mga Pinoy ang umano'y tila mas kabisado pa ni Senator Marcoleta, mga babayan. No? Ang affidavit ng kanyang ipinakilalang testigo kaugnay ng flood control scam. 'Di ba? Ito pa Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Huwebes, personal na ipinakilala ni Marcoleta si Orly Regala. Pero sa isang bahagi ng pagbabasa ng affidavit ni Gutesa, pinula ni Marcoleta ang napuputol umano nitong kwento, dahilan para i-rescue niya at turuan ang una na ikinatawa ng mga tao na nasa sesyon. Diba? Imposible na iba yung nakasulat doon sa hawak ni Orly Gutesa, doon sa hawak ni Marcoleta. Bakit kailangan niyang lapitan, mga babayan, at palitan yung kopya? Diba? Inabot din ng senador ang kanyang sariling kopya ng affidavit at iyon na lamang ang binasa. Huwag kang magmadali kung ano yung nakasulat. Diba? Parang nagbigay pa ng instruction. Samantala, itinanggi naman ng abogadong si Attorney Pechi Rose Espera na tumulong siya sa preparasyon at lumagda sa affidavit ng dinalang testigo ni Marcoleta. Mamaya pag-usapan natin yan doon sa next video, mga babayan. No, pero dito muna tayo. No, abangan nyo po, isusunod nating pasabog dito, mga babayan. Dito muna tayo. No? Bakit kailangan mong palitan? Ayan, inabot din ng senador ang kanyang sariling kopya ng affidavit at yun na lamang ang binasa. Di ba, mga babayan? Bakit kailangan mong palitan yung kopya ng testigo mo? Bakit kailangan mong ibigay yung sarili mong kopya kung may kopya naman yung testigo mo na hinarap? Doesn't make sense, mga babayan. Diba? Magkaiba ba yung nakasulat doon sa testimony o affidavit ni Orly Regala o ni Orly Gutesa doon sa hawak ni Senator Marcoleta? Diba? Magkaiba ba yun? Mamaya ilalabas natin lahat yan, mga babayan. No? Okay. So, sunog po. No, itong si Gutesa, mga babayan. No, paano ko po nasabing nasunog, mga babayan, yung witness po. No, netong si Senator Marcoleta. Kung makikita nyo po sa inyong screen, meron pong mga pictures dyan, mga babayan. No, ayan po, may mga picture po dyan, mga babayan. At yan, may mga hawak po silang affidavit, mga papel, no? Ayan, meron po siyang hawak na papel, mga kababayan. Ayan, yung lalaki na yan. Ito pa pong isang lalaki na to. Ayan. Okay, so nagtataka po siguro kayo kung sino po yung mga yan. No, sila po, mga babayan, ay ilan, no, sa mga tauhan po. No, netong si Saldico, mga kababayan. No, yan pong dalawang yan. At lumantad na po sila, no? At naglabas na rin po sila ng kanilang statement, mga kababayan, dahil ito pong dalawang to ay nabanggit po. No? Nabanggit po sa Senate hearing, mga kababayan. No, neto nga si Gutesa. Okay, nabanggit po sila ni Gutesa, mga kababayan, ni Orly. Okay, so ito po, naglabas sila ng kanilang mga sinumpaang salaysay. Ayan, no?
Mga sinumpaang salaysay po nila yan. Okay, so may mga pirma po nila yan mga kababayan. At yan po ay notaryado rin po. No? At yung notary po niyan, ayan, malinaw na malinaw. No? Malinaw po, kumpletong-kumpleto. Malinaw ang detalye. No? Hindi po kagaya ng pinasa ni Orly Gutesa, mga kababayan. No, hindi po kagaya ng pinasa niya na yung kanyang notary seal, yung tatak na ganyan, sobrang labo, mga kababayan. No, halos di mo maintindihan yung bandang gitna, di ba? Kaya nga nagrereklamo yung yung attorney, no? Ito pong si attorney, ano pangalan uli nun? Pechi Espera, mga kababayan. No, nagreklamo po siya. At sinasabi niyang wala po siyang kinalaman, no, doon po sa pagno-notary at hindi raw po siya nag-prepare nung sulat na yon o yung affidavit, no, netong si Orly, mga kababayan, no, Orly Gutesa. Okay, so dito po sunog po si Orly Gutesa kasi to basahin natin do sa statement po nila, no. Ayan. Ako si Mark Bunagan, Pilipino, may asawa, nasa hustong gulang at nakatira, ayan yung address nila, matapos na makapanumpa ng naaayon sa batas ng Pilipinas, ay voluntaryo at malayang nagsasaad ng mga sumusunod. O, sabi dito, noong ika-25 ng September 2025, napanood ko sa YouTube si Orly Regala Gutesa sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Dito ay narinig kong binanggit niya ang aking pangalan bilang isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Yan. Maliban sa aming pagkakakilala, aking pinapabulaanan ang kanyang sinabi na noong December 5, 2024, siya ay na-hire bilang security consultant ng AKB o Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico. Ang katotohanan po ay kami ay nagkasama bilang personal assistants ng iba pang mga kapamilya ni Congressman Saldico mula ika-1 ng Pebrero 2025 hanggang siya ay di na pumasok ng August 2025. No? December 5 daw, mga kababayan, yung kanyang sinasabi. No? December 5, 2024. No, pero nagkasama lang daw sila February 1, 2025. Diba? So malayo yung date, mga kababayan. No, hindi tugma yung date. No, sa buong panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong natatandaan, naririnig o nababasa ukol sa umano'y pagdadala ng mali-maletang pera sa iba't ibang lugar. Wala rin ni isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng maleta ng pera sa anumang lugar, lalo na sa Horizon Residence sa Taguig at sa 42 McKinley Taguig, tulad ng sinasabi ni Orly. Yan, no? Malaya akong ginawa ang salaysay na ito. Nakahanda akong humarap sa Senado sa anumang hukuman o sa ano pa mga pagdinig upang patunayan ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Yan, ako ay hindi pinilit, tinakot at binayaran ni Numan para sabihin ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Okay, so nandiyan po yung kanyang pirma, mga kababayan. Okay, so yan po yung isa. No, si Mark Bunagan. At nandiyan din po yung kanyang ID at malinaw na notaryo po. At nandito rin, no, itong sulat din, sinumpaan salaysay din, ni Alan Colesio. Ayan po, oh. Nasa hustong gulang at nakatira sa Unidos, Navas, Aklan. Taga-Aklan pala to. Matapos sa mapanumpay na ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas ay voluntaryo at malayang nagsasaad na nga masumusunod. O yan, bilanggit din yung kanyang pangalan, mga kababayan. O, February 5 niya lang din nakasama. No, hanggang August, sabi dito sa sulat, bilang personal assistance ng mga kamag-anak ni Kong Saldico. Nalaman ko na lamang na siya ay huminto sa trabaho simula noong August 6, 2025. Buong panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong natatandaan, naririnig o nababasa sa umunay pagdadala ng mali-maletang pera sa iba't ibang lugar.
So pinabulaanan din niya, mga kababayan. No, yung paghahatid nila ng pera na sinasabi, no, ni Orly Gotesa, na nagdala sila diyan sa Taguig, no, sa Taguig McKinley, tsaka sa Horizon Residences. Sa Taguig, mga kababayan. No? Totoo kaya yung testigo ni Marcoleta? Yun yung tanong ng mga kababayan natin eh. Di ba? Totoo kaya? No, yung mga sinasabi, no, neto nga si Orly Gotesa, mga kababayan. Di ba? Kasi pinabulaanan na yan nung nung abogado. Oh. Di ba? I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. The use of my name and a notarial commission in connection with said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar, as a commissioned notary public. Your continued publication and circulation of the falsified document without the disclaimer or correction misleads the public and exposes me to grave reputational harm, unwarranted suspicion, and potential liability. No, pinapatanggal na niya yung mga nag-report, mga babayan, yung naglabas. No? Oh, pinapaano na niya. Parang sinasabi niya dito, mga babayan, na hindi siya, no, ang gumawa o nag-notarize nung sinumpa ang salaysay, mga babayan, ni Orly Gotesa. Diba? Sunog na naman siya rito. No? Pang ilang sunog na to ni Orly Gotesa, mga babayan. Ito ang pinakamatindi dyan. No? Panoorin natin ulit itong video na to na ipapakita ko sa inyo. Na kung saan, makikita natin na tila hindi alam, no, ni Orly Gotesa kung ano yung kanyang mga ginagawa dito. At the same time, may mapapansin kayo. No? Matindi tong mapapansin nyo dito, mga kababayan. No? At tanong ko kasi, bakit kailangan palitan ni Senator Marcoleta itong affidavit na hawak, no, ni Orly Gotesa, mga kababayan? Di ba? Bakit kailangan niyang palitan? O, panoorin natin to. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang... Mas kabisado pa ni Marcoleta no? Yun nilalaman nung yun nilalaman ng affidavit Diba? Kung papansinin ninyo, siya nagbabasa. No? Pero tila si Marcoleta ay mas kabisado niya pa kung ano yung nilalaman nung affidavit. Diba? Kaya nga nagtawanan sila rito Diba? Na parang hindi alam neto ni Gotesa kung ano yung kanyang mga binabasa. Oh. Ano nangyari? Magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Diba? Tinuro niya pa kung saan mag-uumpisa, no, etong si Orly Gotesa. Wala na akong... Hindi ko makita na putol na siya. Oh, hindi raw niya makita na putol na. Diba? So, ibig sabihin, wala na dun sa script niya. Ay, script niya tuloy. Wala na dun sa binabasa niya. No, yung ibang gustong sabihin. No, neto nga si Senator Marcoleta. Yung iba dun sa nakasulat sa hawak na dokumento ni Senator Marcoleta. Ang tanong, paano nangyari yun? No? Paano nangyari na kulang, mga kababayan, yung hinahawakang dokumento, kulang yung nakalaman dun sa hawak ni Orly Gotesa. Tapos mas kumpleto yung hawak ni ni Senator Marcoleta. Ito tanong lang, hindi kaya may dinagdag? O may in-insert, mga kababayan? No, hindi kaya may dinagdag o may in-insert dito? Di ba? Oh.
Oh, nakita ninyo? Ang binigay ni Senator Marcoleta, yung kopya niya. Mga babayan. Diba? Yung kopya niya ang ibinigay niya eh. No, dito kay Gutesa. Paano nangyari na yung hawak ni Gutesa ay kulang kaysa dito sa hawak ni Marcoleta, mga kababayan? Di ba dapat pagka nagpa-Xerox ka, nag-photocopy ka, kumpleto dapat yan? Lalo Senate to. Di ba? Di ba dapat mas kumpleto yung dokumento na yan? Bakit parang yung hawak ni Gutesa ay kulang at yung hawak ni Marcoleta ay mas kumpleto? Anong meron? Di ba? Anong meron? I smell something fishy. Asa palagay ninyo? No? Bakit pinalitan ni Marcoleta yung hawak na itong si Orly? Oh. Diba? Biglang kompleto na yung babasahin niyan. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico. Yan na yung statement nila, mga babayan. Sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na maleta. Ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang 11 diba? Ayun na. Andun na. Andun na yung kwento. Diba, mga babayan? Kung ikaw magdi-deliver, no, 46 na maleta yan. No, iaakit mo lahat. Tapos ibababa mo uli yung mga natira. O yung 35. 35 ba? Yung sabi dito. Ibababa mo uli. Hindi ba dapat kung ilan lang yung iaangat, yun lang yung iaakyat? Diba? Tapos the rest dadalhin na kung saan dapat dalhin. O, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan, no? Meron bang magic? Okay, comment na lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs Hits on Bobs TV. Peace and hell.